Hiniling niya ang malinaw na sagot mula sa imperyo. Tumayo si Virgil sa galit at tinanong kung iminumungkahi ba niya ang digmaan laban sa imperyo. Sinabi niya rito na kayang nitong magsalita ng basta-basta tungkol sa digmaan. Dahil mananatili itong ligtas. Samantalang ang mga inosenteng karaniwang tao ang mamamatay. Nang uyam na tumugon ang commander. Na naiintindihan niya ang pag-aalala nito para sa mga karaniwang tao. Dahil bago ito napili ng mga Diyos. Isa lamang itong ordinaryong babae mula sa isang maliit na nayon. Natahimik ito. At lumabas ang commander sa tolda. Na sinasabing magpapaalam na siya. At dapat itong magpahinga. Nang palabas na siya, idinagdag nito ng may pagkadismaya. Sapat na lakas para marinig nito. Na iniisip niya kung ano ang iniisip ng Diyos ng araw. Alam nito na siya ang santong babae ng Diyos ng araw. Ang banal na kinatawan. At nominal na pinuno ng mga kabalyero ng Diyos ng araw. Ngunit sa katotohanan, wala siyang tunay na kapangyarihan. Si Virgil ay ipinanganak at lumaki sa isang maliit. Rural na nayon. Isang araw. Napili siya ng Diyos ng araw. At binigyan ng banal na kapangyarihan. Nagsimulang igalang siya ng mga tao bilang muling pagsilang ng banal. Na nagpahintulot sa kanya na umangat sa kasalukuyan niyang posisyon. Gayunpaman, lahat ng kabalyero ng Diyos ng araw ay ipinanganak na maharlika. Para sa kanila, ang paglilingkod sa isang karaniwang tao bilang kanilang pinuno ay hindi katanggap-tanggap. Sa huli, lubusan nilang binaliwala ang kanyang otoridad. Pinalawak ang impluwensya ng simbahan. Sa pamamagitan ng karahasan at paniniil. Habang kinamumuhian ang mismong mga karaniwang tao. Na sinasabi nilang pinoprotektahan. Habang nagpapakasawa ang mga kabalyero sa kanilang mga laro ng kapangyarihan. Ang mga inosenteng karaniwang tao ay hinihila sa digmaan at isinasakripisyo. Umiyak ng tahimik si Virgil. Itinatanong sa Diyos ng araw kung bakit siya nito pinili. Kung para lamang ipakita sa kanya ang mga kasuklam-suklam. At mapanlin lang na katotohanan ito. Sinabi ng Diyos ng araw na magtiwala siya dito. Ngunit nagtaka siya kung may isang taong matapang at mapagkakatiwalaan. Tulad ng bayaning nakilala niya. Ang maaaring mamuno sa mga kabalyero ng Diyos ng araw sa halip. Kung gayon, mas magiging mabuti. Samantala, sa kagubatan. Tinanong ni Ensor si Asher kung talagang plano nitong bisitahin ang simbahan ng Diyos ng araw. Sumagot lamang si Asher na huwag itong maging katawa-tawa. Ipinilit ni Ensor ang bagay, sinasabing, ito ay isang pagkakataon upang makuha ang suporta ng simbahan. Ngunit pinaalalahanan siya ni Asher. Na nagbabala si Marina na maging maingat sila. Na maaaring puntiryahin siya ng mga Diyos. Kung iyon ang totoo. Kung gayon ang Diyos ng araw ay maaaring isa sa kanila. Mas mabuti, anya. Na huwag silang makisali. Ilang sandali pa. Nakarating sila sa tarangkahan ng Rabia. Tinanong ni Ensor. Kung ito ang pasukan sa kaharian ng Rabia. At kinumpirma ito ni Asher. At pagkatapos ay tinanong nito kung paano sila papasok. Kung nakalock ang tarangkahan. Sinabi ni Asher na sumunod siya. At dinala ito sa gilid ng kaharian. Kung saan itinulak niya ang isang dingding. Na nagbubukas ng isang lihim na daanan. Ipinaliwanag niya na ito ay isang pamamaraan. Na itinuro sa kanya ng isang dakilang mage noong araw. Isang malakas na harang ang inihagis sa paligid ng kaharian. Upang protektahan ang mga mamamayan nito mula sa mga mananakop. Na nagpapahirap sa hindi otorisadong pagpasok. Ang lihim na rutang ito ay naipasa. Lamang sa mga pinagkakatiwalaang kasama. Pumasok sila sa kaharian ng Rabia. At nagkomento si Ensor na hindi nakapagtataka na ang lugar ay tinatawag na paraiso. Pinoprotektahan ng pinuno nito ang kaharian sa pamamagitan ng malakas na mahika. Bago pa sila makalayo, biglang may inihagis na spell sa kanila. Sa kabutihang palad, sumablay ito. May sumigaw na nagtatanong kung sino iyon. Lumapit ang isang babae at tinanong kung paano sila nakapasok. Frustrado si Ensor at umangal na kung ano na naman ito. Kung bakit palagi silang nakakasalubong ng mga taong nagbibigay ng gulo. Tinitigan ni Asher ang babaeng mage.
Napansin na pamilyar ang mukha nito. Pagkatapos ay sinigawan siya ng babae. Na sinasabing ito ay isang lihim na daanan. Na ang mga otorisadong indibidwal lamang ang pinapayagang gumamit. At hiniling na ibunyag niya kung sino siya. Tinanong ni Ensor kung sino siya para sabihin ang ganoon. Ngunit pumiti lamang si Asher, kinikilala kung sino ang babae. Biglang may lumitaw na mas maraming tao. Tinanong ng isa sa kanila ang babaeng nagngangalang Badri. Kung ano ang nangyayari. At kung lumitaw na ang nanghihimasok. Agad na nakilala ni Asher ang isa sa mga lalaki. Habang huminga ng malalim si Ensor sa pagkabigo. Na bumubulong na nagdala ng backup si Badri kay Puitan. Sumigaw ang lalaking nakilala ni Asher kay Badri. Na ang nanghihimasok ay ang parehong tao mula sa dati. Na ikinagulat nito. Bumaling ito kay Puitan at tinanong kung kilala niya ito. Ipinaliwanag ni Puitan na nakita niya si Asher sa imperyo. Nagkita sila sa tarangkahan ng mga espada. Idinagdag niya na madaling binuksan ni Asher ang unang tarangkahan. At naglakad papasok. Nagkomento ang isa pang lalaki na si Asher ay tila mahusay. Malinaw na inis na sumagot si Puitan. Na hindi iyon ang punto. At ipinaalam sa kanila na pagkatapos dumaan ni Asher. Ganap na gumuho ang tarangkahan ng mga espada. Naalala ni Ensor kung paano gumuho ang tarangkahan. Nang pakawalan ang selyo ni Asher. Tumawa si Badri at sinabing tama siya sa lahat ng oras. Inaakusahan ito na isang demonyo. Ngunit nanatiling kalmado si Asher. Pagkatapos ay tinanong ni Puitan. Kung dumating si Asher upang wasakin din ang kahariang ito. Tulad ng pagwasak niya sa imperyo. Sinabi ni Badri na hindi niya ito papayagang umalis ng buhay. Tinanong ni Ensor si Asher kung ano ang dapat nilang gawin. Napapansin na mukhang handa ng lumaban ang dalawa. Tumigil sandali si Asher. Pagkatapos ay binunot ang kanyang espada. At sumagot na wala nang magagawa. Kailangan niya lamang silang harapin. Nagulat si Puitan na makita si Asher na gumagamit ng special magic. Habang ang isa pang lalaki ay kalmadong napansin na ang kanyang guwantes ay nakakaintriga. Pagkatapos ay sumigaw si Puitan na darating na siya. At sumugod kay Asher na madaling hinarang ang atake. At marahas na itinulak siya pabalik sa kanyang mga kasama. Nagtanong si Asher kung si Puitan nga ba talaga ang nangunguna sa kanyang akademya. Nagsimulang iwagayway ni Puitan ang kanyang espada ng mabilis. Sinusubukang magpakawala ng isang atake. Ngunit walang kahirap-hirap na hinarang ni Asher ang bawat atake. Napansin niya na habang disente ang tindig ni Puitan. Hindi ito malapit kay Lycas. Sa isang makinis na galaw, iniwagayway niya ang kanyang espada at ipinagtanggol ang sandata ni Puitan. Ipinapadala ito pabalik patungo sa kanyang mga kasama. Pagkatapos ay inilipat ni Badri ang kanyang mahikal na kapangyarihan sa kanyang braso. At sumugod dito. Sinuntok siya na nagpakawala ng isang malakas na shockwave. Ngunit madali niya itong naharang. Nagkomento si Ensor na mayroon si Badri na kahanga-hangang lakas ng mana. Pagkatapos ay tinanong nito kung saan niya nakuha ang guwantes na iyon. At kung paano niya nagawang gumamit ng special magic. Sumagot si Asha na ito ay regalo mula sa kanyang master. Ang sword master na si Hibon na ikinagulat nito. Agad itong tumalon pabalik at pinakalma ang sarili. Hindi makapaniwala na siya ay disipulo ni Hiban. Inamin nito na nakarinig na siya ng mga alinggaw-ngaw tungkol kay Hiban. Na kumukuha ng isang estudyante sa ilang malalayong teritoryo. At siya na nga iyon. Ibinaba niya ang kanyang espada at kinumpirma ang hinala nito. Idinagdag niya na ang kanyang master ay nagturo rin sa kanya ng daan patungo sa lihim na daanan. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na dumating siya upang makilala ang Lord ng Kaharian ng Robia, na isang malapit na kaibigan ng kanyang master. At tinanong kung sino sila at kung anong negosyo mayroon sila doon. Pagkalipas ng ilang minuto, pagkatapos humupa ang tensyon, ipinaliwanag ni Badri na iniimbestigahan nila ang sanhi. Sa likod ng pagbagsak ng kaharian ng Robia, ipinakilala niya si Puitan bilang isang swordsman mula sa kaharian ng Hygen. Awkward na humingi ng paumanhin si Puitan sa hindi pagkilala sa disipulo ng isang swordmaster. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang isa pang lalaki, si Ruban.
Isang historian na nagpaliwanag na naroon siya upang magtipon ng data tungkol sa kaharian. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang mage na nag-udyok kay Asher na tanungin kung natutunan ba niya ang kanyang mahika mula sa isang tao. Na ikinagulat nito. Pagkatapos ay binanggit niya na narinig niya na ang Lord ng lugar na iyon ay kumuha ng isang disipulo. At tinanong kung naroon ito upang makilala ang kanyang master. Hula niya na narinig niya ito kay Hiban. At tinanong ni Ruben kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag niya sa kanila na siya ang estudyante ng RC Mage, ang Lord ng Kaharian ng Rabia. Ang kanyang mga salita ay ikinagulat ng dalawa niyang kasama. Tinanong ni Ensor kung paano nalaman iyon ni Asher gamit ang telepathy. Ipinaliwanag ni Asher na nakita niya si Badri. Noong bata pa lamang ito. Pinalaki siya ng RC Mage bilang kanyang ampon at kahalili. At ngayon ang batang iyon ay lumaki na isang mahusay na dalaga. Pagkatapos ay inamin ni Badri na matagal na siyang nawala sa Robia. Pinangarap niyang mamuhay ng malaya sa labas ng kastilyo. Ang kanyang master ay parang ama sa kanya. Ngunit siya ay mahigpit at nahuhumaling sa mahika. At madalas silang nag-aaway. Sa huli, dahil sa pagrerebelde, palihim niyang iniwan ang kaharian. Itinatago ang kanyang pagkakakilanlan bilang disipulo ng RC Mage. At malayang namumuhay sa mga karaniwang tao. Gayunpaman, nang marinig niya ang mga alinggaw-ngaw tungkol sa pagbagsak ni Rabia. Nakilala niya sina Puitan at Ruben sa pamamagitan ng pagkakataon. At nagpa siyang maglakbay kasama sila. Napagtanto ni Puitan na isang mage ang Lord. At tinanong ito kung bakit biglang bumagsak ang kaharian ng Rabia. Malungkot niyang sinagot na hindi niya alam. Ngunit plano niyang makilala ang kanyang master. At malaman ang buong kwento mismo. Idinagdag niya na umaasa lamang siya na walang kakilakilabot na nangyari. Sa huli, narating nila ang isang malaking pinto. At ipinaliwanag ni Badri na ito ang pasukan sa kaharian ng Rabia. Humakbang si Asher. Binunot ang kanyang espada at sinabi sa kanila na siya ang mangunguna. Binalaan niya sila na ang mga demonyo o halimaw ay maaaring nagtatago sa loob. Kaya dapat silang manatiling alerto. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa pinto at itinulak ito. Para lamang masindak silang lahat. Sa nakita nila, ang lugar ay ganap na malinis. At ang mga mamamayan ay tila maayos. Naglakad sila papasok. At tinanong ni Puitin kung talagang isang bumagsak na kaharian ito. Na sinasabing mukhang perpekto. Sumang-ayon si Badri kay Puitin. At sinabi na ang kaharian ng Rabia ay mukhang pareho gaya ng dati. Ngunit nanatili itong tahimik. Na nagtataka kung ano ang masamang pakiramdam. Napatuloy niyang nadarama. Pagkatapos ay lumapit si Puitin sa mga nagtitinda ng prutas. Na sinasabing nagugutom siya at ito ay perpekto. Tinanong niya kung magkano ang halaga ng mga prutas. Ngunit naguluhan. Nang manatiling walang galaw ang mga nagtitinda. Na nakatayo na parang mga estatwa. Nagpaalam si Badri. At lumapit sa isang babae na may dalang basket ng prutas. Na nagtatanong kung may narinig ba itong mga alinggaw-ngaw tungkol sa RC Mage. Lumayo lamang ang babae. Na para bang hindi siya nito narinig. Sinabi ni Ruben kay Badri na walang saysay. Na nag-udyok sa kanya na tanungin kung ano ang ibig niyang sabihin. Sumagot ito na ang mga tao roon ay walang kaluluwa. Pagkatapos ay lumapit si Puitin kay Asher. At kinakabahang sinabi rito na may kakaiba sa mga taga-nayon. Sumang-ayon si Asher. At ipinaliwanag na ang mga lokal ay patay na. Paulit-ulit lamang ang mga aksyon na ginawa nila sa buhay. Nang walang kaluluwa at tagakita. Nagkomento si Ensor na nakakapanindig balahibo ang makita ang isang lungsod ng mga buhay na bangkay. Tinanong ni Puitan kung paano nangyari ang ganoong bagay. Inamin ni Asher na hindi niya alam. Na sinasabing, nakakita na siya ng maraming larangan ang digmaan at pagkawasak. Ngunit walang kasing kakaiba nito. Pagkatapos ay tinanong ni Ruben kung hindi ba nila naisip na ito ay isang nakikitang kinalabasan. Ipinaliwanag niya na hiniling ng RC Mage na lumikha ng isang paraiso sa mundo. Isang mundo kung saan pupunan ng mahika ang bawat pangangailangan ng tao. Gusto ng RC Mage na bumuo ng isang kaharian.
kung saan ang mga tao ay maaaring mamuhay ng komportable. Malaya mula sa pag-aalala at paghihirap. Ngunit sa huli, nilamon sila ng mahika, na nawawalan ng kamalayan sa sarili at ng kanilang buhay. Idinagdag ni Ruben na hinangad nila ang paraiso, para lamang maging mga nilalang na walang kamalayan o pag-iisip. Tumugon si Badri, na ang gusto lamang ng kanyang master ay lumikha ng isang tulad ng langit na mundo, at hindi niya makapaniwalang mapapahamak ito sa ganoong kakilakilabot na paraan. Sinabi ni Ruben dito na ang langit ay palaging pagmamay-ari ng mga Diyos. Idinagdag niya na sa huli, tao pa rin ang RC Mage. Iminungkahi niya na marahil ito ang resulta ng kayabangan ng RC Mage. Naniniwala sa kapangyarihan ng mahika at hinahamon ang otoridad ng mga Diyos, na nag-iiwan kay Badri na walang imik at malungkot. Pagkatapos ay nagtungo sila diretso sa palasyo. At ipinaliwanag ni Badri na ito ang palasyo ni Rabia, kung saan naninirahan ang kanyang master. Napansin ni Ruben na napakahigpit ng seguridad. Ngunit binaliwala ito ni Poitan at pinaalalahanan sila na hindi man lang buhay ang mga gwardya. Naglakad si Poitan pasulong ng walang pag-ingat. Sinasabi sa kanila na huwag pansinin ang mga gwardya at itulak. Sumigaw si Ruben pagkatapos nitong maghintay. At binalaan ito na inuulit ng mga tao ang kanilang mga aksyon mula sa buhay. Pagkatapos ay tinanong ni Ruben kung ano ang iniisip ni Poitin na magiging paulit-ulit na aksyon ng gwardya. Naguguluhan si Poitin at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi napapansin ang gwardya sa likod niya na naghahanda na sumalakay. Sa kabutihang palad, itinulak ni Badri ang gwardya sa oras at iniligtas siya. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kay Poitin na nakikita ng mga gwardya ang mga nanghihimasok at inaatake sila. Sa ngayon, hindi nila siya nakikilala bilang estudyante ng Archmage. Nakikita nila ang lahat bilang isang kaaway at umaatake sa paningin. Nagsimula silang labanan ang mga gwardya, na lalong nadidismaya dahil hindi lamang mamatay ang kanilang mga kaaway. Napagtanto nila na walang pag-asa, gaano man karaming beses silang sumalakay, habang sumugod sa kanila ang mga gwardya ng sabay-sabay. Sumigaw si Badri na kung magpapatuloy ito, maglalaban sila magpakailanman. Biglang nakulong ng isang harang ang mga gwardya sa loob, na ikinagulat nilang lahat. Nakita nila ang pinagmulan. Nagmumula ito sa tauhan ni Asher. Sumigaw siya sa kanila na pumasok kaagad sa kastilyo. At sinabing pipigilan niya ang mga gwardya. Sa loob ng ilang sandali, nagpasalamat sa kanya si Badri at nagmadali silang lahat papasok sa kastilyo. Tinanong ni Ensor kung ang kanyang tauhan ay mula sa imperyo. At napansin kung gaano ito kapakipakinabang. Sumagot si Asher nang at ipinaliwanag na ito ay isang bihirang sandata mula sa Imperial Box na ibinigay sa kanya ng Emperor. Ito ay isang tauhan na bumubuo ng mga harang na orihinal na ginagamit upang pigilan ang paggalaw ng kaaway. Gayunpaman, pansamantala lamang ang spell at hindi magtatagal. Pagkatapos ay tumakbo sila patungo sa kastilyo. Habang sinasabi ni Ensor na salamat sa tauhan, naging mas madali ang mga bagay. Samantala, si Ruben na tumatakbo sa pagod ay nadapa at nahulog sa lupa nang hindi napapansin ni Badri at Poiten. Hinawakan niya ang kanyang paa sa sakit at natakot nang makita niyang lumilitaw ang mga gwardya sa harap niya na nag-iiwan sa kanya ng pagkasindak sa gulat. Kapag silang lahat ay nasa loob, napagtanto nila na hindi nakarating si Ruben. Sumigaw si Poitan na hindi magaling lumaban si Ruben at tinanong kung ano ang dapat nilang gawin. Napagtanto ni Badri na dapat ay kumupas na ang harang at sumigaw na ililigtas niya si Ruben. Ngunit bago pa siya makakilos, lumitaw si Ruben at humingi ng paumanhin sa pagkahuli. Galit na sumigaw si Badri na nag-alala sila sa kanya, na iniisip na nasa panganib siya. Sumagot si Ruben na halos hindi siya nakatakas. Nang hindi napapansin, patuloy silang naglakad ng mas malalim sa kastilyo. Sinabi ni Badri na natutuwa siya na ligtas ang lahat. At hinimok silang magmadali. Nagpasalamat si Ruben kay Asher. Ngunit binaliwala lamang siya nito at nagpatuloy sa paglalakad ng tahimik.
na nagpapagulo kay Ruben. Na nagtataka kung bakit siya kumikilos ng ganoon.